ayan guys, dito po sa channel ko, ang ating magiging topic ay kung paano po magkuha ng TIN ID. Yung updated TIN ID na po. So, nung year ngayon, 2024, yung TIN ID po ngayon isang kulay green na with QR code na po yon. Okay? So, sa TIN na yung mga darling ko, dapat at bago nyong gawin, bago makuha ang TIN ID doon sa computer online, kailangan po muna may TIN ID po kayo. TIN number, okay? Bago natin pagpatuloy ang ating vlog na to guys, kailangan niyo pong i-like at i-subscribe ang ating channel, okay? Maganda ang ating magiging topic ngayon para magkaroon po kayo ng secondary ID, okay? So, ayan guys. So, una kasi, nung pumunta muna ako sa pinakamalapit na BIR. So, dito po yan sa amin ay sa IDO 28 Novalicia. So, doon po ako pumunta sa BIR. Okay, may website po tayo ng gagamitin, si Orus. Ang website na Orus. At doon na rin po kayo, pagpasok niyo po sa Orus, magre-register po muna kayo doon. Para may account po kayo sa Orus. So, parang Facebook lang siya mga may lab. Si Facebook, magre-register ka para magkaroon ka ng account. So, si Orus, kailangan mo mag-register muna, mailagay po doon yung TIN number mo, para ma-generate po na system na yung mga buong information galing doon sa TIN number mo. Pag-register mo sa Orus, lalabas na po yung lahat. Ayan, okay? So, lalabas na yung mga pangalan mo, lahat ng information about sa iyo. And then, meron na pong option doon sa gilid para magkaroon po kayo ng ng ID. Pero make sure, dapat po meron kayong picture ng ID sa cellphone po ninyo. Kasi i-upload nyo po dun eh. I-upload nyo po yung picture ninyo dun sa magiging ID po ninyo sa online. Okay guys, susundan nyo po ang aking video sa online after po nitong aking sasabihin. Okay? Like and follow po ng ating, like and subscribe po ng ating YouTube. Okay? Watch lang po kayo. Standby. Okay guys, so punta tayo sa Orus. So dito sa Google Chrome. Ayan. Ayan si Orus guys. Ito yung website niya. And orus.bir.gov.ph. So, click nyo lang yan. Pwede nyo na ilagay yung home guys. Hanggang .ph lang. Okay, so loading lang siya. Okay, so wala pa tayong account. So, ang gagawin ko is yung sa asawa ko. Since meron na akong digital TIN ID. So, gawin natin is register or new register sa pinakataas. Okay. Individual. So, dito tayo guys. Sa create account. Create account na tayo. Ginagamit rin po kasi yan sa may mga business. Kagaya ng ID ko is sa likod doon, back to back kasi, sa likod doon, nandun yung number ng business ko. Nandun siya. Ayan, terms and condition. Apply for TIN. Ayan, update. Ayan, so kalagay dito, new register business. Yung kasi registered na ako. So, sa inyo, pwede namang hindi, guys. Para magka-ID lang kayo at magkaroon ng account dito sa Orus. Kaya pwede rin po ma-view dito sa Orus or sa Orus na to, yung mga taxpayer information mo. Pwede ka mag-update ng information mo rin, babe. At ayan na nga, makakakuha ka ng TIN ID. So, ito yung mga service na binibigay ni Orus. Sa baba na tayo. Haba. Ayan. So, check na natin itong box. Then, the back. Ayan. So, with existing na po na ID. So, dito tayo. So, taxpayer tayo sa empleyado or business or may business. O, taxpayer tayo. Empleyado ka man or may business ka man, dyan. Click mo yan. With existing ID. Ayan ako, guys. Ito natin pag without, ha. Hindi ko pa natin pag without, eh. Natin. So, ganyan talaga siya. Get, ayan. So, maraming proseso. So, wag na yan, guys. So, kailangan talaga, guys, is may TIN ID ka na. Para tuloy-tuloy ang proseso mo. So, wag na tong creating for a branch. Hindi naman kailangan. TIN number. I-hide ko na lang TIN number ng asawa ko, guys, ha? Bago ko lang. So, ilalagay mo yung TIN number mo dyan. Ayan. Tapos, first name. Ayan. Kung wala kang middle name, click mo yan. Pero kung may middle name ka, proceed mo dyan. So, ito sa kanya.
Ayan. So, dito, wala naman siyang junior o doctor, ganon. Birthday. Birthday nito. Ayun. Kalimutan ko kung anong year niya eh. Ayan. And then, i-hide ko yung birthday niya, guys, ha? Ayan. Yung mga information po kailangan i-hide, yung dapat i-hide. Dito is yung email po niya. Hinanap ko pa yung email sa phone niya. Password. Sa parang Facebook, kailangan ng permanent password. And then, click nyo syempre si I'm not a robot. Check. Okay, so click na po yung yellow button, si register. O yung email not found daw. So, sa ganito guys, yung sasawa ko kasi is hindi na siya updated. Okay. Kailangan siyang ipa-update sa RDO, ilagay ulit yung bagong email at bagong phone number. So, pag nag-register pala, is ilalagay mo doon yung active email mo. So, dahil nilagay ko yung email niya na ginagamit na for 5 years, hindi siya tinatanggap ng BIR kasi mga 2016 pa kasi siya nag-register din kasabayan ko. So, matagal na yung email na kung anong nilagay niya nung una, hindi niya na po ginagamit yun. Kung ano yung latest na ginagamit niya ngayon, dapat tugma sa TIN ID na meron siya na information para pag nag-register sa ORUS, mahihila lahat ng mga details na nakalagay doon sa TIN number niya. So, ayun, kailangan mo na magpa-update. So, pag na-update na yan, guys, tuloy-tuloy na yan. So, ipapakita ko na lang yun sa akin. So, ganun po yung pag-register lang, ha? So, ipapakita ko sa other screen kung ano yung mga process after ma-proceed yung registration mo. So, okay, let's say, guys, may account na siya. Kunwari, naka-register na. So, ito, ganun yung pag-register po, ha. So, let's say may account na siya, ha. Login lang. Login mo lang, then yung password. I'm not a robot, then log in. So, nakapag-register ka na, and then log in na. Ay, hindi yung password ko. Teka lang. So, ayan na siya, guys. So, ito yung account mo. Okay. So, sa baba makikita yung get your digital ID. So, click mo na yun dyan. So, sa akin kasi is naka-upload na siya. Kaya makikita nyo is view general ID na lang. So, pag-view mo ng ganyan, guys. Ayan. Ayan. Lagi lang kayo mag-i-scroll, guys, kung may i-check kayo. Click mo na lang siya ng ganyan. So, ganyan siya nung una, guys. So, ito yung likod. Ito yung harap. Pero, bago pa yan mangyari, guys, kulay white yan at walang picture dito. Nakalagay dito sa picture is upload kasi i-upload nyo nga yung picture. Then, click nyo na lang po yung download digital TIN para maging PDF file po siya. Yung PDF file na yun, mapupunta sa download ng files ninyo. Tapos, pwede nyo na ipaprint sa labas. Yung sa akin kasi is yung matigas na ID, PVC at ang tawag doon. Hindi siya nilalaminate, guys, para mas tumagal. Diba?